Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Tayo na naman po ay narito muli na binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Bagamat tayo po ay nasa Georgetown ngayon sa Texas, pero hindi po maglilikat ang aral na ibinibigay ng rabay. Kaya kung kayo po ay nakahanda na ang lagi nating sinasabi, ihanda po natin ang ating maikling lapis at papel dahil ito ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Now, alam po ninyo, siguro bawat isa sa atin ay nakatanggap na ng mga pagpapala. Hindi matatawaran yung pag-iingat na ginagawa sa atin ng ating Ama. Yung paglalayo sa atin sa ating mga pinupuntahan, lalo na sa ating pagmamaneho sa mga kalsada, sa ating paglalakbay. Ano po? Ang ating Amang nag-iingat sa atin. Sa ating mga pangangailangan at sa ating mga hinihingi. Lalo na kapag tayo po may karamdaman. Ano po? Ang ating Ama din at ang ating Rabay, ang ating tinatawagan at hinihingan ng tulong. Now, sa aral pong ito, babalik na rin natin ang kwento. Dahil alam natin yung dami ng pagpapala na tinanggap na natin so far. At sa mga tatanggapin pa sa mga susunod na araw. Now, ang tanong ngayon sa ating aral na binigay ng ating rabay, tayo, ano ba ang nagawa natin para sa ating Ama sa panahon ng ating pananampalataya? What have we done for Him lately? So, kung tayo ay laging humihingi sa ating Ama ng anumang ating mga pangangailangan, at man yung kagalingan kapag tayo may karamdaman, kapag tayo ay may mga balakid sa ating mga problema sa buhay, ang hinihingan din natin ng ating gabay ay ang ating rabay at ang ating Ama na tayo ay kanyang ingatan at ilayo sa lahat ng mga masasama. Kaya talasasin po natin kung ang aral na ito ay para sa atin. Kaya simulan po natin ng kwento Now, alam nyo, dito sa aklat ng pahayag ay may mababasa dito sa aklat ng pahayag chapter 3. Now, ito yung karakteristik ng Laodicea Assembly. Ito yung karakteristik ng pananampalataya sa huling panahon. Now, mababasa natin dito sa chapter 3 verse 15. Sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Ito daw yung uri ng ating pananampalataya sa ating panahon. Pero kung ibababa natin dito sa verse 17, makikita natin dito yung dahilan kung bakit nakakatakot ang ating panahon. Sabi niya dito sa verse 17, sapagkat sinasabi mo ako yung mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Now, darating daw sa punto natin bilang nananampalataya na sa lahat ng mga pagpapalang ating tinanggap, sa lahat ng mga pagpapala na ating mga hiningi at ibinigay sa atin, darating daw ang araw na sasabihin natin sa ating mga sarili na kontento na tayo sa buhay at hindi na natin kailangan ang ating Ama at ang ating Rabay sa buhay na ito. Yung bang tayo ay magtitiwala sa mga pagpapalang ibinigay sa atin at nakalimutan natin na yung nagbigay sa atin ng pagpapala ay ang ating Ama at ang ating Elohim. Kaya sa dami ng mga pagpapalang tinanggap natin, maalala kaya nating tanungin sa ating sarili, ano ba naman ang naibigay nating kapalit sa lahat ng mga pagpapala na tinanggap natin?
Ano ang ginawa natin para sa ating Ama, para sa ating Rabay? Sa buhay na ito ay katanungan para sa atin. Ano po? Kaya talasasin natin ang kwento. Baka kasama tayo sa kwento. Dahil lahat tayo ay nakatanggap na ng pagpapala. Pero tanong natin sa ating sarili, may ginawa ba tayo para sa ating Ama o sa ating Rabay lately na bunga ng ating pananampalataya? Talasasin po natin. Now, simulan po natin ang aklat ng aral ng Rabay dito sa aklat ng Genesis. Po, dito sa aklat ng Genesis, mababasa natin dito ang kwento ni Jose. Now, alam natin ang kwento ni Jose, no po? Pero bibigyan natin ng diin ang kwento ni Jose nung siya nakakulong sa bilangguan at siya ay kinausap ng dalawang kasama niyang nakakulong at ito ay may kinalaman sa kanilang panaginip. At dahil sa kagustuhan nilang maunawaan yung kwento ng kanilang panaginip kung anong ibig sabihin nito, nasabi nila kay Jose yung kanilang panaginip. At ayon sa kwento, ibinigay ni Jose yung kahulugan ng kanilang panaginip. At nagkatotoo yung kanilang mga napanaginipan ayon sa pagpapaliwanag na ginawa ni Jose. Pero ang kwento rito yung kahilingan ni Jose bilang kapalit ng kagandahang loob na ibinigay niya doon sa tao na pinagkitaan niya ng kagandahang loob. Now, dito po sa Genesis chapter 40 verse 12 ay ito po si Jose bilang nagbigay ng kahulugan ng kanilang panaginip. Ano po sabi niya? Genesis 40 verse 12. At sinabi ni Jose o Joseph sa kanya, ito ang kapaliwanagan ng iyong panaginip. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ng Faraon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan. At ibibigay mo ang sauron ni Faraon sa kanyang kamay, na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapwat, ito yung kahilingin ni Jose, verse 14. Alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na at isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob at banggitin mo ako kay Faraon at ako'y alisin sa bahay na ito. Nung sabi niya, pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob. Bakit? Dahil si Jose ay nagpakita rin ng kagandahang loob ng kanyang bigyan ng magandang kahulugan ang panaginip noong tagahawak ng kopa ng alak ng Faraon. So nangyari ang kwento. Makalaan ng 3 araw, pinalaya nga ang taong ito at siya ibinalik sa kanyang dating gawain bilang tagapagbigay ng alak sa Faraon. Now, yung kahilingan ba ni Jose ay nabigyang pansin na maalala ng taong ito ano po ang ginawa niyang kagandahang loob at masabi sa Faraon na siya ay ikinulong na walang kasalanan. Sabi po niya dito sa verse 23, gayon may hindi na naalala si Joseph ng puno ng mga katiwala, kundi siya'y nakalimutan na. Now, alam po din niyo kung tayo po si Jose yon, sigurado, ano po, yung ating paghihinagpis. Bakit? Dahil walang naging kapalit yung ibinigay nating kagandahang loob. Baka tayo po ay nagagalit, ano po, nagpupuyos sa galit, maaari. Bagamat hindi nasulat, maaaring ganito rin yung naranasan ni Jose. Dahil umaasa si Jose na siya po'y mapapalaya. Pero ito'y nakalimutan ng katiwala ng Faraon. Alam niyo, may mga pagkakataon na nagagaya tayo doon sa katiwala. May mga pagkakataon na
kapag naibigay sa atin yung ating mga hinihingi, nakakalimutan na natin kung sino nagbigay. Tayo ay namimihasa doon sa pagpapala na tinanggap natin, doon sa nagbigay sa atin ng pagpapala. Tanong natin sa ating sarili, may ginawa ba tayong kapalit doon sa kagandahang loob na binigay sa atin? O nakalimutan na rin natin kung sino nagbigay ng ating mga pagpapala? Ano po? Sumunod na kwento. Kilala nyo si Job, tama? Yes, kilala natin si Job. Now, magbabanggit lang ako ng kwento ni Job na masasabi natin na nung panahon ni Job, gumawa siya ng maraming mga magagandang bagay. Job 31. Simulan natin dito sa aklat ni Job. Dahil kung mapapansin natin, ito yung mga tao na gumawa ng kagandahang loob sa kanilang kapwa. Pero at the end of the day, ano kaya naging kapalit? Job 31 verse 16. Ito naman ang kwento ni Job. Job 31 verse 16. Sabi niya, kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaeng bao, o kumain akong mag-isa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon. Hindi mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay bata ng aking ina. Kung ako'y nakakita ng sino mang nangangailangan ng kasuotan o ng mapagkailangan ng walang kumot, kung hindi ako pinagpala ng kanya mga balakang, at kung siya hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa, kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagkat nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang bayan, kung nagkagayong malaglag ang aking balikat sa abot gawain, at ang aking kamay ay mabali sa buto. Now, anong sabi ni Job? Kung ako'y gumawa ng masama at hindi ko tinangkilik ang mga ulila, kung pinabayaan ko ang mga gutom, kung pinabayaan ko ang mga walang mga damit, kung pinabayaan ko ang mga may sakit, kung pinabayaan ko ang mga bao, sabi ni Job, ako sana, sabi niya, ay mga bali ang aking mga buto. Now, anong ibig sabihin nito? Sinasalita po ni Job ang mga nagawa niyang kabutihan sa kanyang kapwa. Ginawa niya ito sa kanyang kapwa. Sa lahat ng mga nangangailangan sa kanyang lugar, sa kanyang pamilya una, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang mga kakilala, gumawa siya ng mabuti. Ano po? Gumawa siya ng mabuti. Pero ng puntong si Job, ano po, ay sinubok ng ama, at kasamang sinubok yung kanyang mga kakilala, yung kanyang mga kaibigan. Ano po? Yung kanyang mga sinabing mga natulungan nung kanyang siya po ay malakas at malusog at maayos ang kanyang pakiramdam. Sabi po dito sa chapter 19, ito po ang sagot. Nung panahon na si Job ay nangangailangan ng kalinga. Job pa rin, chapter 19, verse 14. Ang aking mga kamag-anak ay nangagsilayo at nilimot ako ng aking mga kasama-samang kaibigan. Now, nung nangangailangan si Job ng tulong at kalinga, tumakbo ba na tumulong ang kanyang mga natulungan nung panahon niya? Hindi po. Ano po? Silang nagsisitahan sa aking bahay at ang aking mga lingkod na babae ay ibinibilang akong manunuluyan. Ako'y naging kaiba sa kanilang paningin. Siya daw po ay naging stranger. Hindi na siya yung Job na ang turing sa kanya noon ay mabait at matulungin tao. Now, dumarating ba sa tao yung ganito mga pagkakataon? Yes. Nung ikaw ay nakakatulong sa mga tao, ikaw ay mabango sa kanilang mga bibig. Ikaw yung kanilang laging bukang bibig. Lagi nilang napupuri ang Ama probably. At napupuri ang lahat ng iyong mabubuting gawa. Ano po? Pero nung dumating yung puntong ikaw naman ay nangailangan, na ikaw si Job, na nangailangan ka ngayon
ang tanong ni Job, ibabalik ba kaya ng tao ang aking kabutihang loob? Aking tinatawag ang aking lingkod at hindi ako sinasagot. Bagaman sinasamo ko siya ng aking bibig. Pati ang kanyang mga lingkod, hindi siya pinapakinggan. Bakit? Feeling nila wala na sila makukuhang mabuti kay Job. And then, verse 19, 17, ang aking hininga ay iba sa aking asawa at ang aking pamanhik sa mga anak ng tunay kong ina, yung kanyang mga kapatid. Hindi na rin gumawa ng mabuti kay Job. Diyan pati ang aking asawa, nakalimutan na rin yata ako. Ano po? Ang aking hininga ay iba sa aking asawa. Parang hindi kilala ng asawa ni Job si Job sa hirap ng mga dinanas niya. Pati na mga bata ay humahamag sa akin. Kung ako'y bumangon, sila na nagsasalita ng laban sa akin. Lahat ng aking mga mahal na kaibigan ay nangayayamot sa akin at ang aking minamahal ay nagsisipihit ng laban sa akin. Imagine po ninyo na kayo, si Job, na matapos kayong gumawa ng makabutihang palad sa lahat ng mga nangangailangan. And then, nung dumating yung punto, na ikaw naman yung mangailangan, walang dumating kahit isa. Now, hindi ka kaya magpupuyos sa galit. Dahil yung mga napagbigyan mo ng mga pagpapala, walang nagbalik ng kagandahang loob. Now, itanong po natin sa ating sarili, what if, ang ating Ama yung nagbibigyan ng pagpapala sa atin at tayo yung binibigyan? At dumating yung punto, at yun yung punto na ngayon na magtatanong ang Ama, sa lahat ng mga binigay kong pagpapala, anong ginawa mo para sa atin lately? Po. Marunong tayong magalit sa mga taong hindi marunong magbigay ng sinasabing kapalit ng kagandahang loob. Pero itanong natin sa ating sarili, what have we done lately para sa ating Ama at sa ating Elohim? Anong ginawa natin? Ganito ang pakiramdam ni Jose, ganito ang pakiramdam ni Job. Now, puntahan naman natin ngayon yung talagang kwento na ang ating Ama ang magtatanong sa kanyang mga ginawan ng kabutihang asal, ng kabutihang palad, ng lahat ng mga pagpapala ay ibinigay sa kanila. Tingnan natin ang kwento. Dito sa Deuteronomio, chapter 32. Deuteronomio chapter 32. Unahin muna natin yung Exodus dahil mauuna Exodus bago Deuteronomio. Dito sa Exodus chapter 16 verse 2 and 3. Since mauuna ang Exodus, kaya puntahan natin ang Exodus. Exodus 16. Now, kung kayo po ay nakapanood ng tinatawag nating The Chosen, I pray na meron dyan sa Pilipinas, panoorin nyo, napakaganda. Now, may kwento doon tungkol sa it would have been enough. Ibig sabihin, yung mga ibinigay na pagpapala natin ng ating Ama, it would have been enough. Sobra-sobra kumbaga. Now, ang kwento rito nung panahon na iniahon sa Ehipto ang bayang Israel. At nilubog yung mga sundalong Ehipsyo sa kanilang pagtugis sa kanila. Iniligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sana abot-abot na yung pasasalamat nila. It would have been enough. Pero nung punto na sila po naglalakad sa ilang, naramdaman nila yung init, naramdaman nila yung gutom. Etong sinabi nila sa chapter 16, verse 2 and 3. At inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ng Israel si Moses at si Aaron sa ilang. Meaning, ininsulto. Yung pinili ng Ama na magliligtas sa kanila at maglalayo
na nag-aon sa kanila sa bayan ng Ehipto. Si Moses at si Aaron. At verse 3, itong sinabi nila. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ni Amang Yahweh sa lupain ng Ehipto. Nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne. Nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog. Sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanan ito. Now, may mga pagkakataon, ano po, na sa lahat ng pagpapala sa atin ng Ama, ano po, may dumarating yung punto na tayo ay nakakaranas ng financial difficulties. Halos walang pambili ng pagkain. Tayo ay may sakit pero walang pambili ng gamot. Ang mga anak natin nangangailangan. May mga puntong ganun. Now, tayo ba ay may karapatang magreklamong katulad ng ginagawa ng bayang Israel ng panahon nila? Na sinasabing namatay na sana kami nung kami pa nasa Ehipto. Dahil kami mamamatay, nabusog. Samantalang dito, sabi niya, ay mamamatay kami na gutom. Hindi nila naalala yung pagliligtas ng Ama. Nang sila po ay tumatakbo mula sa kawal ng mga Ehipto. At sila'y dumaan sa dagat na pula na parang lupang tuyo na hinawin ng dagat ng Ama. Hinawin ng Ama ang dagat na pula para sila'y makatawid. It would have been enough. Ano po? Pero hindi. Ano po? Nakalimutan nila yung pagpapala ng Ama. Now, dumarating ba ito sa atin? Baka dumating. Huwag naman sana. Na sa mga daraanan nating mga pagsubok sa buhay kung mayroon pang darating. At I know, mayroon pang darating. Ano po? Huwag sana nating isipin na ito ay katapusan ng ating kwento. At makalimutan natin yung mga pagpapala ng Ama at tayo ay maging katulad ng bayang Israel na hindi maalala yung mga magagandang bagay na ginawa ng Ama sa kanila. Huwag naman sana. Dahil kung tayo man po ay magtatanong sa ating sarili kung anong mga bagay ang ibinigay na ng Ama sa atin, napakarami na po. Now, ang tanong, magrereklamo ba tayo kapag dumating yung bagay na hindi ibibigay sa atin yung susunod na ating hinihingi? O magpapasalamat pa rin tayo? Ano ang ginawa natin sa ating Ama lately? Ano po? Deuteronomio chapter 32. Ito pa, sunod na kwento. 32 verse 14. Simulan natin sa 13. Devarim chapter 32 verse 13. Ipinaari sa kanya ang matataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid at kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pingkian ng mantika ng baka at ng gatas ng lupa na may taba ng mga kordero at ng mga tupang lalaki sa pasan at mga kambing na may taba ng mga butil ng trigo at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit, verse 15, tumaba si Israel at tumutol. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayon, anong ginawa? Kanyang pinabayaan ng Ama na lumalang sa kanya at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Now, anong sabi dito sa Deuteronomio? Ibinigay sa iyo ni Amang Yahweh ang lahat ng mga magaganda sa lupang ibinigay sa iyo ng pangako. Matabang lupa na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Parang sa ating panahon. Lahat ng ating mga hiningi, ibinigay ng Ama. Lahat ng mga pagpapalang pumasok sa ating mga puso, ibinigay ng Ama. Pero at the end of the day, naging kagaya kaya tayo ni Israel, na nang tayo ay tumaba
nang tayo ay lumapad, anong sabi niya? Nakalimutan nila ang kanilang Elohim na nagbigay ng pagpapala. Ito yung kinakatakutan natin doon sa Laodicea Assembly, na maramdaman natin sa ating buhay na tayo na ay kontento sa ating kinalalagyan. Nakapagpatayo na tayo ng ating mga bahay. Nakapagpaaral na tayo ng ating mga anak. Nakapagpatayo tayo ng mga negosyo. Maayos ang ating mga pera sa bangko. Din sasabihin natin sa ating mga sarili, wala na akong kailangang ano paman. At kalilimutan na natin ang ating Elohim. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya ang tanong, ito ba ang ginawa natin sa ating Ama lately? Nakalimutan natin siya after na matanggap natin ang lahat ng ating pagpapala? Huwag naman sana. Nehemia chapter 9. Sunod na kwento. Katanungan ito ng ating Ama. Gagayahin ba natin ang Israel? Huwag naman sana. Nehemia chapter 9. Verse 24. Sa gayoy ang mga anak ay pumasok at inari ang lupain, at iyong pinasuko sa harap nila ang mga mananayin sa lupain, ang mga kanineyo, at ibinigay mo sa kanilang mga kamay, pati ng kanilang mga hari at ang mga bayan ng lupain, upang magawa nila sa kanila kung ano ang kanilang ibigin. At sila nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan at ng matabang lupain, at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mga mabubuting bagay, na mga balon na hinukay, na mga ubasan at na mga olibuhan, at na mga punong kahoy na may bungang sagana, na anupat sila'y nagsikain at nangabusog, at naging mataba, at nangaaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Natuwa ang bayang Israel. Bakit? They are now at ease. Wala na sila sa kahirapan. Wala na rin silang mga kaaway. Nakuha na nila yung lupa na pinangako sa kanila. At natuwa sila sa kagandahang loob na ibinigay ni Amang Yahweh sa kanila. Pero nagtagal ba yung kanilang pagkatuwa sa kagandahang loob nang nagbigay sa kanila? Verse 26. Gayon may naging manunuway sila at naghimagsik laban sa iyo, at tinalikdan ang iyong kautusan. At, ano pang ginawa? Pinatay ang iyong mga propeta na nangagpatutuo laban sa kanila, na sila'y magpasinumbalik sa iyo, at sila'y nagsigawa ng malaking pamumuhay. Nagtagal ba yung kanilang pasasalamat? Hindi. After a while, nakalimutan na nila. Ano po? Sila'y gumawa ng pagsalangsang doon sa nagbigay sila ng pagpapala. Now, ganito rin ba ang ginagawa natin? Father, forbid, wag naman po sana. What have we done lately para sa Kanya? Ano ang ginawa natin sa lahat ng mga pagpapala na binigay sa atin ng Ama? Nakapalit para sa Kanya. What we have done lately sa mga pagpapalang ibinigay sa atin. Gagayahin ba natin ang bayang Israel? Huwag naman sana. Sunod na kwento, Hagay. Hagay chapter 1. Hagay is nasa dulo. Hagay chapter 1. Verse 4. Sunod na kwento. Hagay naman tayo. Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak? Now, ano ang kwento ng Hagay? Ang kwento ni Hagay ay doon sa mga hindi nalipol na mga Israelita mula sa pagkabihag sa Babylonian Empire for 70 years. So, sila ay namalagi sa Babylonia for 70 years.
Pero dahil sa pagmamahal ni Amang Yahweh, sabi niya, magtitira ako sa inyo at kayo ay makakabalik sa inyong bayang Israel. At ito yung mga bumalik sa bayan ng Israel. Pero ang unang ginawa ng mga bumalik sa bayang Israel, anong ginawa nila? Inayos ang lahat ng kanilang mga pag-aari. Maliban sa bahay ni Amang Yahweh. Kaya ang tanong, sa verse 4, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga bahay na nakikisamihan, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Inayos niyo ang mga bahay ninyo, pero inayos niyo ba ang aking bahay? Alam niyo, nakapagpatayo tayo ng ating mga bahay, yung iba sa atin, mansyon. Pero kung titingnan natin yung ating mga kapilya, anong ginawa natin? Anong ginawa natin sa ating Amalekli? Ngayon nga'y ganito, ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, sabi, guntain ninyo ang inyong mga lakad. Tingnan ninyo ang inyong mga ginagawa kung tama pa ba. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kabusugan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangagpapatering uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Talasasin ninyo, tama pa ba ang ginagawa ninyo? Ibig sabihin ginawa ninyo ang lahat ng inyong mga personal na mga pangangailangan, pero kinalimutan ninyo ako. Kaya dahil dito, sabi ni Amang Yahweh, kayo ay magtatanim pero kakaunti ang inyong aanihin. Ibig sabihin, kayo'y maghahanap buhay, sabi niya, pero kayo'y palaging kulang. Bakit? Ang inyong mga pinaghanapan, sabi niya, ay inilalagay ninyo sa isang supot na may butas. Now, no wonder. Ano po? Kung nangyayari sa atin ang mga bagay na ito, bay kapatid ko, nung sabi ng Yahweh, gunatain mo ang iyong lakad kung ito ba'y tama pa. What have you done? Ano ang ginawa natin para sa ating Amalekli, sa ating buhay? Nabibili natin yung mga personal nating mga pangangailangan, lahat ng ating mga kagustuhan na kukuha natin. Pero ang tanong, anong ginawa natin kay Amang Yahweh lately? Kaya kapag ito'y ginawa ninyo, sabi niya, gunitain mo ang lakad mo dahil darating ang araw, sabi niya, ang lahat ng iyong mga pinag-arawan, kukulangin, kapatid. Dati-rati, ngayon, nakikita mo na may sumusobra, pero kapag ipinagpatuloy mo ang iyong gawa, sabi niya, gunitain mo ang iyong lakad. Darating ang araw, ano po, hindi na maghihintay si Amang Yahweh. Bakit? Dahil nakita niya na parang hindi ka tumitino sa iyong lakad. Kaya sabi niya, ikay magtatanim, pero kakaunting yung aanihin. Kakain ka, pero parang hindi ka nabubusog. Kumikita ka, pero walang natitira. Bakit? Ito'y parang inilalagay mo sa supot na may butas. What have we done lately para kay Amang Yahweh? Anong ginawa natin? Lately kay Amang Yahweh. Tayo lang ba yung hingi ng hingi? Pero wala tayong ginagawang kapalit ng ating mga natatanggap na pagpapala? Father, ya forbid, wag naman sana. Ano po? Father, ya forbid, wag naman sana. Jeremiah chapter 7. Jeremiah chapter 7, verse 25 and 26. Jeremiah chapter 7, verse 25 and 26. Now, parang sa ating panahon. Panahon ng ang tawag ito, panahon ng Laodicea. Feeling natin mayaman tayo. Feeling natin
tayo walang pangangailangan. Yun ang feeling ng Laodicean Assembly. At ito yung ating panahon. At kung may makikita kayo na ganitong pangyayari sa ating mga kapatiran, Padre, forbid, wag naman sana. Paalalahanan ninyo na sila yung magsasabi na hindi na nila kailangan ng ano paman. Darating ang araw, makikita nyo, mabibilang na lang sa daliri yung mga nasa sambahan. Bakit? Wala silang kailangan. Darating ang araw, ano po? Na yung mga nakikinig sa ating mga online, kumukunti na lang. Bakit? Wala na silang kailangan. Kontento na sila sa buhay. Pero ito'y paalala sa atin, gunitain mo ang iyong lakad. Baka kasama ka na sa gumagawa ng ganito. Gunitain mo, kapatid ko, hanggang di pa dumarating. Yun ang sinasabi, gunitain mo hanggang hindi pa dumarating. Bakit darating ang araw, sabi niya, ang iyong mga pinag-aarawan, sabi niya, parang nilalagay mo sa supot na may butas. Ang lahat ng iyong magawa ng mga kamay, for the time being, pinagpapala, yes. Pero kapag ipinagpatuloy mo, sabi ni Mang Yahweh, gunitain mo ang iyong lakad, sabi niya, darating ang araw, lahat ng pinagpaguran ng iyong kamay. Ano po? Kakaunti na lamang ang maaani. Wag naman sana, ano po? Wag naman sana. Jeremiah chapter 7 verse 25, ganito pa ang sabi niya. Mula ng araw ng inyong mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta na araw-araw ay bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila. Anong sabi ni Mang Yahweh? Magmula nang iahon ko kayo sa bayang Ehipto, sabi hanggang sa araw na ito, sabi ni Mang Yahweh. Gumigising ako ng maaga. Bumabangon ako para utusan, suguin ang aking mga lingkod. Para pangaralan kayo ng aking mga salita. Kaya gunitain mo ang iyong lakad. Yun ang sinasabi ng aral. Gunitain mo, kapatid ko. Now, wala kang excuse, kapatid, na sabihin mo na walang nagpaalala sa iyo sa mali mong gawa. Wala kang excuse na nasasabihin mo, walang nagpaalala sa akin na nakalimutan ko na pala ang aking lumalang na nagbibigay ng pagpapala. Bakit? Gumigising si Amang Yahweh. Bumabangon akong maaga, sabi ni Amang Yahweh, para magpadala ng aking lingkod. Verse 26, gayon may hindi sila nakinig sa akin o nangagkiling man ng kanilang mga pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg. Sila'y nagsigawa ng lalong masama kaysa sa kanilang mga magulang. Pero maski naririnig mo, kapatid ko, Father, forbid, wag naman sana. Ipinagkikibit balikat mo dahil ang sinasabi mo sa sarili mo, kontento ka sa buhay at wala ka ng kailangan. Wag naman sana. Dahil lagi nating sinasabi, ano po? Warning comes before destruction. Kapag pinapaalalahanan tayo ng Mang Yahweh, din darating ang pagkakataon na ibibigay niyang parusa sa atin. Kaya sabi niya, gunitain mo ang iyong lakad. Kaya tayo mga nakikinig, saan man po kayo naruroon? Mapa dito sa Amerika o mapa sa Pilipinas o saan mang panig ng mundo pag narinig niyo ang kwento ng rabbi tungkol dito. What have you done lately for me? Yun ang katanungan ng rabbi. Ano ang ginawa mo para sa akin? Anong ginawa natin? Wala tayong ginawa kundi humingi. Wala tayong ginawa kapag tayo may nangangailangan, hingi rito, hingi doon. Ang tanong, anong ibinalik natin tungkol sa mga pagpapalang tinanggap na natin? Kaya sabi ni Jeremiah, ako'y gumigising na maaga, sabi ni Mang Yahweh. Ano pong sabi niya? Itataas kong pagbasa chapter 4 ng Jeremiah pa rin. Chapter 4 verse 22, Jeremiah pa rin. Chapter 4 verse 22, sabi niya, sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala, sila'y mga mangmang na anak, at sila'y walang unawa.
Sila'y pantas sa paggawa ng masama, ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. Now, wag naman sanang dumating yung puntong ganito na tayo ay sabihan ng ating Ama na tayo ay mangmang na mga anak. Now, pag sinabing mangmang, wala tayong alam sa salita ng Ama. Now, ibig kong sabihin naririnig natin pero hindi natin nauunawa. Kaya anumang aral ang ating marinig, ipinagkikibit balikat natin. Bakit? Dahil hindi natin nauunawa. Kaya ang buhay natin na sinasabihan tayo na gunitain mo ang iyong lakad sa mga pagpapala na tinanggap natin. Ano po? Lahat ng pagpapala natin, iniisip natin para sa ating mga personal na pangangailangan. That is true. Dahil yun ang pangangailangan mo. Pero ang tanong, what have you done lately for me? Anong ginawa mo sa Ama? Anong ginawa mo sa Rabay? Para sa Rabay? Ano po? Yun ang katanungan. Lahat ba ng pagpapala natin para lang talaga sa atin? Para lang sa ating mga asawa? Para lang sa ating mga anak? Pag humiling yung ating mga anak, pag humiling yung ating mga asawa, ano po? Agad-agad na ibibigay. Pero kapag humingi at nagsalita ang ating Ama at ang ating Rabbi Yeshua, may ginawa ba tayo lately? Yun pong katanungan. What have you done lately for Him? Ano po? Chapter 8, verse 7. Jeremiah uli. Itong sabi pa uli ni Jeremiah. Sabi ng Ama para kay Jeremiah. Jeremiah chapter 8, verse 7. Oo, nalalaman ng sigwena sa himpapawid ang kanyang mga takdang panahon. At ang bato-bato, at ang langay-langayan, at ang tagak ay nangagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ni Amang Yahweh. Wow! Wala kayong napansin? Tayo ay ikinumpara ni Amang Yahweh saan? Sa sigwena, bato-bato, langay-langayan, at tagak. Bakit? Dahil sila daw na mga ibon, alam nila yung panahon ng pagtawag ng Ama. Now, tayo, na wala tayong ginawa kundi humiling at pagpalain ni Amang Yahweh. Pero sa panahon na sinasabi ng Ama, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. For the time being, hanggat may panahon pa, gunitain ninyo. Meaning mga kapatid ko, alam nyo na napakapalad natin na ang Ama ay magbibigay sa atin ng warning. Warning comes before destruction. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad kung kayo ay wala pang nagawa para sa akin. This time, now is the time. Para tanungin natin ang ating sarili. Baka wala tayong ginawa, kundi maghanap buhay 24/7. Yan bang ginawa natin? Yung ating mga sahod, ginagastos natin sa mga gamit sa bahay, sa mga gastusin sa bahay, pangangailangan sa mga asawa, pangangailangan sa mga anak, pangangailangan sa kung ano pa man. Nawang tanong, anong ginawa mo para sa Ama lately? Tanong natin ang ating sarili, anong ginawa mo para sa Ama lately? Ano po? Lahat ba ng ginawa natin para sa mga personal natin, mga gawa, pangangailangan at iba pa? Anong ginawa natin para sa ating Ama lately? Dahil kung ang mga ginawa natin para sa mga pamilya lang natin at sa mga personal na bagay, abay mga kapatid ko, ginagawa din ito ng mga nasa sanlibutan na hindi nakakakilala kay Amang Yahweh. Anong pinag-iba natin? Wala po tayong pinag-iba. Katulad lang tayo ng mga nasa labas na hindi nakakakilala kay Amang Yahweh. Tingnan mo ang ginagawa nila. Katulad mo, gumigising sa umaga para maghanap buhay. Darating sa gabi o sa hapon pagkatapos ng hanap buhay. Sumasahod, ibinibigay sa asawa o bumibili ng mga gamit para sa asawa, bumibili ng gamit para sa mga anak, bumibili ng gamit para sa mga personal mga bagay. That's it.
That's how they live. Ganon sila namumuhay. Ganon ka na rin ba, kapatid? At hindi mo naiisip ang iyong Elohim at Ama na nagbibigay ng pagpapala? Anong ginawa mo lately? Kailan ka huling pumunta sa sangbahan? Kailan ka huling nagdiwan ng kanyang piyesta? Kailan ka huling nagbigay? Ano po? Ng para kay Amang Yahweh. Kailan ka nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan? What have you done for Him lately? Yun ang katanungan. Ano po? O tayo yung katulad ng mga Israelita ng kanyang mga piniling lingkod na walang ginawa kundi humingi, humingi, and humingi. Huwag naman sana. Ano po? Roma chapter 1 verse 21. Roma chapter 1 verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Elohim, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Elohim, ni pinasalamatan man. Anong sabi dito? Now, yung una, siguro hindi tayo guilty ano po. Dahil kilala natin ang ating Ama. Ano po? Kilala natin ang ating Ama. At sinasabi natin na niluluwalhati natin ang kanyang pangalan. Pero yung pangalawa, ni pinasalamatan man. At paano tayo magpasalamat? Now, sinasabi ba natin salamat Amang Yahweh, that's it? Alam niyo, pag tayo po nagsasabi na salamat Amang Yahweh sa lahat ng mga pagpapala, that is words. Paano ba magpasalamat with action? Ano po? Pag kayo ay tumatanggap ng ating sahod, pagkatapos ng ating trabaho, 15:30, pagkahawak mo ng ng cheque o pagkahawak mo ng sobre na may lamang sahod mo, sabi mo, Amang Yahweh, salamat. May pambili na naman ako para sa aking mga personal pangangailangan. Bibili ako ng bago kong sapatos, bagong damit, alahas, or whatever na gusto mong bilhin. Yung asawa ko humihingi ng bagong ganito. Nasaan yung para kay Amang Yahweh? Nagpasalamat ka ba in words, pero wala kang pasasalamat sa gawa? Baka nakakalimutan natin mga kapatid ko. Tayo ay nagsasalita sa salita pero walang gawa. Anong sabi ni Santiago? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. What have we done lately sa ating pananampalataya? Ano po? Luke. Now, puntahan natin itong kwento ng Luke. Luke chapter 17. Narinig niyo na ba ang kwento na ito? Ito'y kwento ng rabbi. Ano po? Maaring narinig niyo na pero hindi niyo na maalala. Baka pati si Darling ko, hindi niya na maalala ito. Maalala mo to, Darling? Hindi. Luke chapter 17. Verse 11. At nangyari ng ating rabbi, samantalang siya ay nagpatungo sa Jerusalem or Jerusalem, ay siya ay dumaan sa hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. Now, nung panahon ng ating rabbi at nung panahon ng mga Hudyo, kapag ikaw ay may sakit na ketong, hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga walang ketong. Bakit? Marumi ka. Yun ang ibig sabihin. Marumi ka, hindi ka pwedeng makihalubilo. Hindi pwedeng masagi ang iyong katawan sa ibang katawan. Yung damit ay hindi pwedeng masagi. Bakit? Marumi yun para sa kanila. Ano po? Sila ay nasa malayo. Hindi sila pwedeng lumapit sa rabay. Bakit? Alam nilang kautusan. Sila ay marumi. At anong ginawa nila? Sila ay nagsisisigaw sa malayo na sinasabi, Yaswa, Rabbi, maawa ka sa amin. See that? Rabbi, maawa ka. Hindi sila pwedeng lumapit sa Rabbi na magmakaawa. Kaya sa malayo, sumisigaw sila, Rabbi, maawa ka.
At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. Now, nakita ng rabay na sila'y sumisigaw. At nakita ng rabay yung kanilang kagustuhan na gumaling. Bakit? Kahit malayo sila'y sumisigaw, Rabay! Maawa ka sa amin. At sinabi ng rabay sa kanila, magpakita kayo sa mga saserdote. Anong ibig niyang sabihin? Na magpakita kayo sa mga saserdote. Ibig sabihin ipakita niyo sa kanila kung anong inyong gagawin dahil kayo magaling na mula sa inyong pagkakasakit. Yun ang ibig sabihin niya, pakita kayo sa mga saserdote. Bagamat ito hindi nauunawa ng mga naglalakad na may kitong, sinunod nila ang rabay. Kaya sila'y tumalikod papunta sa mga saserdote nila sa sinagoga, and then, anong nangyari? Samantalang sila'y nagsisiparoon sa sinagoga, anong nangyari? Sila'y gumagaling. Sila'y gumagaling. Ano po? Now, sa inyong paningin, sa 10 pinagaling ng rabay, ilan ang bumalik para magpasalamat? Verse 15. At isa sa kanila, out of 10, isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, nang makita niyang siya'y gumaling, imagine ninyo, lahat sila'y gumaling. Pero isa lang sa kanila ang nakapansin. At naisip na bumalik. Now, yung siyam siguro nagpapasalamat, salamat, Amang Yahweh. Sabi, salamat, Rabbi Yeshua. Pero hindi nila naisip na bumalik. Anong ginawa niya? Nagbalik at niluluwalhati ang ama ng malakas na tinig at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at nagpapasalamat. Siya'y isang Samaritano. Now, imagine yung Samaritano. Alam niyo yung Samaritano nung panahon ng ating rabay, sila hindi pwedeng makihalubilo sa mga Hudyo. Hindi sila pwedeng makihalubilo. Verse 17. At pagsagot ng Rabbi Yeshua sa kanya nagsabi, hindi baga 10 ang nalinis? Datapwat, nasaan ang 9? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa ama, kundi itong taga-ibang lupa. Yung 9 na Hudyo, na kababayan ng rabay, hindi nagbalik na magpasalamat, maliban sa isang taga-ibang lupa. Now, Father, forbid, wag naman sana. Na tayo ay mahalin tulad dun sa 9 at hindi yung iisa. Bakit? Mas marami ang hindi magbabalik na magpasalamat. Sabi ko, baka yung 9 nagpapasalamat sa ama. Sumisigaw na pasalamat sa rabay habang sila naglalakad papunta sa mga saserdote. Tuwang-tuwa siguro na pupunta sa kanilang mga saserdote. Pero yung isa, talagang bumalik at lumuhod na nagpapasalamat. Now, that is action. Hindi lang siya nagsalita ng pasasalamat, kundi siya ay talagang nagpatira pa sa pasasalamat niya sa rabay. Rabay, parang sinasabi niya, anong gusto mong gawin ko sa pagpapala na binigay mo? Dahil lumuhod pa. Now, ganun din kaya tayo. Na maalala natin magpasal, tanong natin, Amang Yahweh, salamat sa pagpapala na binigay mo. Ano ang magagawa ko para kahit papaano mabayaran ko naman yung pagpapala na ginawa mo sa akin. Now, alam po ninyo, ang dami na nating binasa, pero wala tayong naisip na nagbigay ng pagpapala sa Ama. Pero salamat sa Ama, merong isa sa lumang tipan. Gusto yung malaman kung sino yon? Merong isa sa lumang tipan at nagtanong sa kanyang sarili, ano ang magagawa kong kapalit na mga pagpapala na ibinigay ng Ama sa akin?
Ano po? Pangalawang Samuel. Alam nyo, akala ko wala akong mahanap na magtatanong sa kanyang sarili kung anong magagawa niyang mabuti sa Ama. Pero, salamat sa Ama, mayroon. Salamat sa Ama, mayroon. Pangalawang Samuel, naiiyak pa ako. Dahil akala ko wala akong makikita sa Biblia na magpapasalamat sa kanyang sarili at itatanong niya sa kanyang sarili, ano ang pwede kong gawin kay Amang Yahweh sa lahat ng pagpapalang aking tinanggap. Pero natutuwa ako dahil meron. And I pray na magawa natin ang ginawa ng taong ito. Pangalawang Samuel chapter 7. Verse 1. At nangyari na ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ni Amang Yahweh ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot. Now, dumating ang panahon na si Haring David ay nakatira sa kanyang palasyo. May palasyo na si David. At ang kanyang mga kaaway ay kanyang nagapi na lahat. Ibinigay na ni Amang Yahweh sa kanya ang katahimikan ng kanyang kaharian. At habang siya ay nagpapahinga, verse 2, ay sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo ngayon, ako'y tumatahan sa isang bahay na sidro. Ngunit ang kaban ng Ama ay nananahan sa loob ng mga tabing. Nathan, halika, sabi ni David. Tingnan mo, Nathan, sabi niya, ang aking bahay ay bahay na sidro. Pero ang bahay ng kaban ng Ama ay tumatahan sa tabi. Now, imagine ninyo na kapag tayo din ay nakaupo sa ating mga upuan at makikita natin ang ating mga anak ay maayos, ang ating bahay ay maayos, umulan man at bumagyo, wala tayong problema. Bakit? Matibay ang bahay natin, walang tulo. Pag gutom ang ating mga anak, bubuksan ang ref, kumpleto. Pag may pupuntahan yung ating mga anak, buksan ang mga drawer, maraming mga damit na pagpipilian, sapatos, meron. Everything. Ha? Sabi mo, ay, Amang Yahweh, salamat. Dumating din kaya sa puso natin kung anong magagawa natin sa ating Ama. At least for once. Kaya sabi ni David, Nathan, ako'y may bahay na sedro pero ang Ama ay wala. At sinabi ni Nathan sa hari, yumaon ka, gawin mo ang lahat na nasa iyong puso sapagkat si Amang Yahweh ay sumasa iyo. Hindi po si Solomon ang nakaisip ng patayon ng bahay. Hindi po si Solomon. It is David. Out of the goodness of his heart, siya lamang po, nakita ko rito sa lumang tipan, out of the goodness of his heart, na nakaisip na kahit man lang kahit paano maibalik niya yung pagpapala na ibinigay ng Amang Yahweh sa kanya. At dahil sa goodness of his heart, tignan ninyo ang ibinigay na kapalit ni Amang Yahweh. Ha? Verse 8. Now, gusto kong tularan natin si David at makita natin kung paano ibabalik ni Amang Yahweh ng higit sa ating ibinigay sa kanya, nakapalit ng pagpapalang ibinigay sa atin. Dahil sa naisip ni David na ipagpatayo out sa lahat ng mga lingkod ni Amang Yahweh na nakita natin dito, si David ang nakaisip ng kagandahang loob kay Amang Yahweh. Hindi sa ibang tao inisip ni David na gawin, kundi kay Amang Yahweh mismo inisip niya na gawan. Kaya sabi niya dito, verse 8, ngayon nga'y ganito yung sasabihin sa aking lingkod na si David. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo ng aking bayang Israel. At ako'y sumasa iyo saan ka man naroroon, at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo.
at gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila sa lupa. At aking tatagda ng isang dako ang aking bayang Israel at aking itatatag sila upang sila'y magsisitahan sa kanilang sariling dako at huwag nang mabago pa. Ni pighatian pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. Nga? Verse 12. At pagka ang iyong mga araw ay naganap, when you die, David. Sabi naman, kapag namatay ka, David, sabi niya, dahil sa kagandahan ng puso mo, kapag namatay ka, David, sabi niya, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, sabi niya. Pero aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Ano ang pagpapalang ibinigay ng Amang Yahweh kay David sa naisip niyang ipagtayo ng bahay sa Amang Yahweh? Bagamat hindi ikaw magpapatayo ng aking bahay, David, sabi niya, pero dahil sa ikaw ang nakaisip na bigyan ako ng kagandahang loob, kapag namatay ka na, sabi niya, ang anak mo ang magpapatayo. And, anong sabi niya? Hindi mawawala sa lahi mo ang maghahari sa bayang Israel. Yun ang ibinigay na pagpapala kay David. Yun ang binigyan ng pagpapala. Nawan tanong, gusto niyo ba ng pagpapalang katulad ni David? Na bagamat tayo ay mawala man dito sa lupang ito, ay isasama sa pagpapala natin ng ating mga anak at sa ating salinlahi. Gusto ko. Kaya lagi kong tinatanong sa aking sarili kung anong magagawa ko para sa ating ama, para sa ating asimblya. No po, hindi sa akin. Hindi sa aking asawa, hindi para sa aking mga anak, kundi anong magagawa ko para sa asimblya ng ama. Kaya yun ang aking, kahit pa paano, magawa ko man lang sana kung mamarapatin ng ama ang ginawa ni David. No po. Now, that is in the old. Ano po? Mayroon din sa new. Para magkaroon tayo ng pagpapala na kung ito'y ginawa sa luma, mayroon ding magagawa sa bago. Yes. At ang ginawa sa bago ay dala-dala natin at sinasalita hanggang sa panahon na ito. Bakit? Dahil ang Arabay mismo ang nagsabi, nagugunitain ang gawa niya. Dahil gumawa siya ng mabuti, hindi para sa ibang tao, hindi para sa tao, kundi sa Rabay mismo na bugtong na anak ng ama. Kilala niyo kung sino siya? Mateo 26. Bakit? Ito ay paalala sa atin na kung tayo may ginawang mabuti para sa ating ama, para sa ating Rabay, it will take generation to generation to generation. Hindi mawawala ang kabutihang ginawa ni David para kay Amang Yahweh at ng babaeng ito para sa ating Rabay. Mateo 26. Kilala nyo. 26 verse 7. Mateo 26. Verse 7. Nang nasabitan niya nga si Yeshua sa bahay ni Simon na kitongin, ay lumapit sa kanyang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. Tatapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nagalit sila sa babae at nagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito may pagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha.
Datapwat ng mahalata nito ni Yahshua ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Hindi niya iniisip na ito ibigay sa mahihirap, hindi niya ibigay ito sa mga nangangailangan. Ibinigay niya sa akin in this moment and this time. Bakit? For whatever reason, ipinaunawa sa babae na mamamatay ng rabay. At siya ang nag-anoint sa rabay bago siya mamatay. Dahil sa kabutihang ginawa ng babae, maaalala ba ng generation to come ang ginawa niya? Yes. Sabi niya, verse 13, katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipapangaral ang mabuting balitang ito sa buong sanlibutan, ay isasaysay din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. 2,000 years ago, nangyari ang kwentong ito. Binabanggit pa rin ba natin? Yes. Dahil ito ay para sa babaeng gumawa ng kabutihan para sa ating rabay. What have we done lately sa ating rabay? Alam po ninyo, ito ay para sa atin. Para itanong natin sa ating sarili kung anong magagawa natin sa ating Ama. Now, sasabihin siguro, ano po bang pwede natin gawin para sa Ama? Para sa ating rabay. Kung hindi pa po ninyo ito ginagawa at kung hindi pa po natin nauunawaan, alam nyo may sinabi si Santiago kung paano gaganapin ang ating pananampalataya. Santiago chapter 1 verse 27. Santiago chapter 1 verse 27, itong sabi ni Santiago. Ang dalisay na pananampalataya at walang dungi sa harapan ng ating Ama at Elohim ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng baho sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin, pag ginawa daw natin ito, then, sabi niya, gumawa tayo sa harapan ng ating Ama. Hindi lang tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Kaya may pangangailangan ng ating asimblya. Now, depende na sa atin kung ibibigay natin yung ating share. Depende na sa atin kung ibibigay natin yung ating may bibigay na kaya. Ano po? And then, sabi niya, ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Bakit? Dahil ang kasalanan ay nasa sanlibutan. Kaya sabi niya sa Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Ito, kung paano natin iingatan ang ating sarili sa sanlibutan. Roma chapter 12 verse 2. Ito. Chapter 12 verse 2. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating Ama. Sabi niya, ingatang walang dungis ang ating sarili sa sanlibutan. At paano natin ito may iwasan? Huwag tayong nakiayon sa sanlibutang ito. Kung anong nakikita nyong tama sa sanlibutan at hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh, ito hindi tama sa atin. Anong nakikita nyong gawa ng sanlibutan, hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh, hindi tama para sa atin. Ano po? At paano naman natin gagawin yung sinasabing pagtulong sa mga nangangailangan? Ito ang sabi ng Rabay.
Mateo 25. Mateo 25, verse 35 to 40. Mateo 25, 35 to 40. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Rabay, Rabay, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang pinakain, nauhaw at pinainom? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At ang sagot ng hari na sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyong ginawa. Kapag ginawa daw natin ang mga bagay na ito sa ating mga kapatid o sa sino mang nangangailangan, ay ginawa daw natin ito sa ating Rabay. Ito yung share natin sa ating pananampalataya. Ito yung pwede natin gawin para kay Amang Yahweh at para sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hindi natin may pagpapatayo ng bahay ang ating Ama. Pero pwede tayong tumulong sa pagpapatayo ng bahay-sambahan at panatilihing malinis at kaiga-igaya ang ating sambahan at may mabuting balita. Hindi natin pwedeng gawin yung ginawa ng babae dahil wala na rito ang ating Rabay. Pero pwede nating tulungan yung mga nangangailangan na walang makain, walang may pambili ng mga gamot, o walang ano paman na pwede nilang gamitin sa kanilang mga sariling mga personal na pangangailangan. Tayo na pwedeng magbigay, tayo na may kapasidad na magbigay, ibigay natin yung ating share. At itong dahilan kung bakit sa ating mga assembly ay meron tayong mga love offering para sa ganitong mga bagay. Ang tanong, binigay mo ba yung share mo lately? Ikaw po ang sasagot. Tayo pong lahat ay may pananagutan sa Ama, sa ating Rabay, at sa lahat ng ating mga kapatiran. Ito ang gawain natin sa ating asimblya. Ano po? Kaya sabi dito sa Colossus chapter 3 verse 2. Colossus chapter 3 verse, simulan ko sa 1 and 2. Colossus 3, 1 and 2. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ng Rabay, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ng Mesyas na nakaupo sa kanan ng Ama. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Huwag lamang dito sa lupa ang ating isipin na gawa ng ating mga pananampalataya. Ibig sabihin yung mga personal na pangangailangan natin, yung para lang sa atin, ito ay lilipas. Pero ang mga magagawa nating kabutihan para sa ating Ama sa pamamagitan, ano po, sa pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang asimblya, maalala nyo ang Malakes chapter 3 verse 10, so ibigay ninyo ang inyong mga ikapo para may pagkain sa kanyang asimblya. Sa paggawa ng kabutihan, huwag nating isipin na ito'y ginagawa natin para sa kapatid. Kahit na sino mang nangangailangan, kahit na sino na nangangailangan na nasa ating mga harapan, kung may bibigay tayo, bigyan po natin. Huwag nating itanong kung sila'y mga asimblya ng Ama o hindi. Everybody na may mangailangan at may kakayahan tayo na mangailangan at magbigay para sa kanila, bigyan po natin. Dahil ang Rabbi mismo nagsabi, sa ginawa ninyo sa mga bagay na ito, sa akin ninyong ginagawa. Dito natin may papakita ang
pagmamahal ng Rabay sa atin at ang ginagawa natin para sa Kanya. Dahil kung ginagawa natin ito, sabi dito sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8. Pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8. Ganito po ang sinasalita. Pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8. At maaaring gawin ng Ama ng lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala na kailangan natin para gawin ang mga bagay na ito. Tulungan ang asimblya ng Ama, tulungan ng mga nangangailangan, tulungan ng mga kapatiran. Ang lahat ng mga ito, sabi niya, ay ibibigay na biyaya ng Ama ay magsisisigaw